nagkaroon tayo ng konsepto na ang pamamalimos ay isang bagay na hindi magandang gawain. Kumbaga parang mas marami sa atin ang inuugnay natin yung pamamalimos lalo sa mga nakikita nating malakas pa na para bang pagpapakita ng katamaran. Ngayon, ano ang kaibahan kapag gumagamit ng musika para nalilegitimize yung pamamalimos? Kahit paano may dignidad ang panghihingi nila dahil nagbigay din sila ng kaunting tuwa sa taong dumadaan. Kaysa na lang yung maglagay ng uling sa mukha at humiga sa kambi at maglagay ng tabo para kawaan kung ano sila. Alam ko, hindi na rin lang papasukin ang magtrabaho pa. Mapapansin din naman natin na yung mga tumutugtog sa overpass, sa bangketa, ay may edad na. Ang iba sa kanila ay bulag. Iba naman ay may kapansanan. Kaya para sa kanila, trabaho na yung pagbilad sa araw, sa ulan, sa usok ng traffic, at tumugtog ng harmonika o gitara para kumita sa konting barya sa maghapon. Kailan nga ba naging malaking abala ang ganitong uri ng pamamalimos? Ngayon, kung magulong-magulo ka na talaga, maingay ka na, tawag doon, chari-bari, akala mo, piyesta lang ay pwede ka rin kasuhan under the revised penal code, yung panggugulo. Oops! Ito ay shock na na-experience na ng lahat dahil kahit saan niya tayo may matitisip ng ganito. Pumamangalaw sa ating listahan ang laglag barya tactic. Karaniwan ay matatanda ang nakikita nating gumagawa ng istilong ito ng pamamalimos. Alamin natin kung ano-ano mga batas ang sumasakop dito. Meron tayong ahensya dyan, yung DSWD nga, ang Department of Social Development. Meron din tayong batas dyan na kinalaman sa mga matatanda na hindi na kaya suporta ng sarili nila. Meron tayong tinatawag na Senior Citizens Act. Diyan, pumapasok ang gobyerno para tulungan ang mga taong ito. Ngayon, hindi lahat ng matanda ay gusto kunin ng o gusto magpasakop sa gobyerno. Ngayon, kung nakikita ng gobyerno na ang mga ito ay hindi na productive at ayaw na talaga magtrabaho, merong tinatawag na petition for involuntary commitment. Pwede silang inaway kasuhan ng gobyerno, ng DSWD, sa korte para persahan silang kunin ng DSWD. Din, yung mga nakahiga sa bangketa, nung una kong nakita yan, na-shock ako. Akala ko, tunay na miserable, tunay na may sakit. Kasi may kaunti pang acting yan eh. Mayroon pang, kunwari gagapang o gugulong dyan sa bangketa. Tapos may lata. Tapos ang bangketa napakarumi. Tao ay dadaanan. Sila pinapansin, siguro naging common place na lang sa araw-araw ng mga dumadaan ng kanilang ginagawa. Pero sa mga newcomer, magugulat at magbibigay. Kasi yung mga jaded na tao na taga-siyudad na talaga, alam na yun. Wala na sa kanila kasi alam nila yun ay racket. Pero sa mga bagong daan lang sa lugar yan at bagong kita yung kanilang ginagawa, magbibigay. Siguro doon lang sila kumikita. Siguro, isa sa mga maituturo natin na pamunahing dahilan kung bakit sila yung mga namamalimos. Una, karaniwan naman ng mga namamalimos na yan galing sa mahirap na sektor ng ating lipunan. Karamihan sa kanila, hindi na-develop yung kanilang mga skills, yung kanilang mga potentials and abilities, considering na hindi ito mga nakapag-aral. So, naghahanap sila ng ibang pamamaraan na mabubuhay nila yung sarili nila. Mga ka-Q, ang bilis talaga ng oras. Pero, bago natin i-reveal ang nanguna sa ating listahan, let's first have a short recap. Sumabit sa ating top 5 ang limos serbisyo. Nasinundan naman ang ating top 4 about sobres strategy. Sa ating top 3 naman ay ang barya sa musika. Hindi naman nagpauli sa top 2 ang naglagbarya tactic. At heto na ang pinakahintay nating lahat. I'm sure, alam niyo to. Alam ng buong pamilya niyo to. Yup, that's right. Ang kalabit-penge at tawag.
his or her child to do that. Isa yan sa pinangmababa na antas na gawain para makakuha ng pera. So sa ganoon ding konsepto, nakikita ng iba na nagkiklik, no? Sa konteksto ng ibang tao na nakakabili sila ng mga pagkain nila at tanggap pa nilang pangangailangan sa pamamagitan lamang ng simpleng pamamalimos. So yung gaya-gaya, isa to sa mga pwedeng maiturong dahilan kung bakit siguro meron ding ibang mga bata na nagnanais na magkaroon ng salapi, matulak para din sila ay mamalimos, no? Alam naman natin ang mga bata talagang isa sa mga mabilis na paraan kung paano sila natututo ay sa pamamagitan ng panggagaya. At malaking porsyento ng mga namamalimos, aminin man natin at hindi, ay ang mga bata. Ano naman kaya ang liabilities ng mga gumagamit sa mga bata sa pamamalimos? Pag ang bata ay ginamit mo sa pamamalimos, marami ka naman nasasagasaan batas. Una, yung sinasabing Anti-Child Abuse Law o Republic Act 7610. Meron dito yung tawag na Presidential Decree 603, Child and Youth and Welfare Code. Andun din yung mga bawal na bawal gamitin ng bata para pagkapirahan. Specifically, ang pamamalimos. Right? Isang bagong batas din, may kinalaman sa ganito, yung tinatawag na Anti-Human Trafficking. Itong Anti-Human Trafficking Law ay meron itong capital punishment. Na sa ngayon, wala na kasing death, kaya reclusion perpetua lang. Minimum ito ay 20 years and 1 day. Pwede kunin sa kanya yung custodia o custody ng bata. Sino pwede kumuha? Gobyerno. Through the DSWD. Sila nangangalaga sa mga itong batang ini-exploit ng mga magulang na walang alam, kundi gamitin ang kanilang mga anak para sa pagkabuhayan nila.